Pinuntahan ko yung kinakasama niya. Tinanong ko kung nasaan si ate. Ang sabi nga daw, iniwanan niya lang daw doon si Ate Terry doon sa footbridge. Pagbalik niya, wala na. Ayun nga po, may CCTV doon. Tinignan namin, yun nga, sa barangay. Nakita nga na doon sa CCTV na dinampot nga nila si ate. Matagal po yung discussion nila. Hindi yung basta sumama lang, ang tagal. Okay. Natanong na po ba natin saan nila dinala? Eh, yun nga po, sabi daw nila, binaba daw po nila. Eh, isang buwan na hanggang ngayon. Binaba saan? Doon daw sa Rotonda Ayala High. Nung isinakay po yan, sir, dapat po taga dadali po sa opisina. Ang naging problema, sir, is para may pagka 9-6, nagwawala po sa sasakyan, nananakit na. So, ang ginawa nila, ibinaba po ata somewhere dito sa may sakta po ng barangay Matandang Balara. Yun po yung nasa nakita ng CCTV po. Wait lang, so hindi siya umabot sa opisina po ninyo? Hindi na po, kasi nagwawala na po eh. If in case na may pagkukulang yung enforcer po natin, kung pwede naman silang dumulog agad-agad sa amin, gagawa na natin ng appropriate actions po yan. At depende sa circumstansya na makikita po natin na iba pang ebidensya na iaayin natin. Huwag po kayong mag-alala, aasistihan po namin kayo. And kung meron man pong development or details sa kinaroroonan po ni Ma'am Teresa Arcilia, ay tutulungan po namin kayo, ma'am. Salamat po, Opo. ma'am. Kumusta na kayo, sir? Simula nung nawala si ma'am. Eh, wala po, malungkot po dahil nawala po biglaan, wala pong mga pasabi. Nahanap namin, di namin po makita eh. Ito'y halos isang buwan na, no, ang mahigit. Pero kayo daw po, sir, ang huling nakasama. So ano ba ang huling senaryo nyo, sir, bago siya mawala? Ano ang ganap nyo nung araw na yun? Nagbabalat po kami ng wire na napulot po namin kasi po nangangalakal po kami. Nagbabalat po kami. Natusan niya pa ako bumili ng sigarilyo. Pagbili ko po ng sigarilyo, pag nangalakal pa ako, saglit lang. Pagbalik ko po, wala na po sila. Okay, so doon mo siya iniwan sa lugar kung saan nahagip ng CCTV? Apo, doon mismo doon sa lugar na pinag-aanawan po namin ng kalakal. Pagbalik ko, wala na po. No, so wala siyang dalang cellphone or kahit ano po, wala? Wala po. Pati po yung gamit niya na pinambabalat po ng wire, naitabi niya yung sa akin po, hindi na naitabi. Nahanap ko po, hindi ko na po sila nakita. So, yun ang malaking tanong kasi biglang dinala tapos nawala, which is supposedly kung ganun na nabanggit kasi, sir, na parang nagwawala daw kasi siya nagbabato. Ano ba to? May ano ba si ma'am? Parang may anger management ba to? Issue, ganyan? Wala po. Wala. Ano lang po, tahimik lang naman po kami. Doon, wala naman po siyang kaaway, wala naman po ano. Basta po nangangalakal po kami, nagbabalat lang po siya ng tanso. Pero totoo ba na may binabato daw siya or may... Wala po. Wala naman po siyang binabato. Pero ito pong pangangalakal niyo, sir, kumbaga ito yung daily nyo na araw-araw nyo or kumbaga ito yung pinangkakabuhayan nyo na po. So, normal na gawain nyo lang to ni ma'am. Opo, ayun po talaga, nangangalakal po kami. Saka nagtatawag din kayo, di ba? Oo, nagtatawag po. Minsan, pagkagabi po, nagdi-dispatcher po kami. So, ngayon, nung gabi na yun, sir, di syempre, sabi nyo nga, umalis kayo, may binili kayo saglit, tapos nangalakal. Pagbalik nyo, wala na siya doon. So, anong unang ginawa nyo, sir? Ay, hinanap ko po siya. Tinignan ko, iniikot ko yung baka ako nangalakal, nagpunta po ako ng Katipunan, wala. Hindi ko po nakita hanggang sa bumalik po ako. Ang ginawa ko po noon, nagantay-antay pa rin po ako. Hindi ko na nakita po. Okay. Pero si ma'am, ito ang malaking katanungan natin, no? Regardless, diba dinala siya? Nakita natin sa CCTV, sumakay siya. Kusa naman siya sumakay, hindi naman siya nagpumiglas or hindi rin siya pinilit. So, sumakay siya. Usually, kung sabi, drinap daw siya somewhere sa Katipunan, saan ba siya daw binaba? Sa Rotonda Ayala. So, kung doon siya drinap, from there, sir, bilang kayo yung talagang kinakasama niya, marunong siya mag-commute, marunong siya umuwi. Opo, marunong po siya umuwi. Mula dito po sa inyong bahay? Opo, marunong po siya umuwi. Okay. Kahit siguro kung wala siyang may dala ba siyang pera? Meron po. May dala. So, Opo. kahit pan-jeep meron. Meron po. Okay. Pero kung dun sa pinabaan niya po na Ayala Rotonda na ito, gaano ba siya kalayo mula dito sa bahay niyo, sir? Malapit lang po eh. Malapit lang. Opo. So, kung ikaw ang tatanungin, sir, kayang lakarin? Kaya po, nangangalakal nga po kami. Yun yung maganda, at least kasi kayo, sir, talaga yung huli niyang nakasama at makakapagsabi na maaring yung araw na yun sinubukan mong hanapin and all, pero wala. So ngayon, ma'am, nung nakarating na rin po sa inyo na nawawala na talaga si mga 2 araw na nakalipas na yung araw, nag-report na po kayo sa police? Sa barangay muna po. Sa Ano po barangay. sabi ng barangay? Una, pinablatter namin na akala namin nawawala. So, pinablatter namin.
Ngayon, may CCTV doon sa, ikaw nagsabi doon na may May CCTV CCTV. doon sa footbridge noon. So, pumunta ako ng barangay para makita yung CCTV. Ngayon na, yun yung nakita namin na yun na nga ang nangyari. Dinampot siya ng task force discipline. Okay. Ngayon, etong task force disiplina na ito, ma'am, nakausap niyo po ba sila? Pumunta po ako nung nakita ko yung CCTV, pumunta ako doon una sa kanila. Sinabi ko nga na sila yung dumampot sa kapatid ko. Una, dininay nila yon. Sabi nila, ay wala kaming ganong operasyon nung petsa na yon. Sabi niya ganon sa ganong oras. So sabi ko may CCTV. Tapos sabi nila gumagawa raw kami ng kwento. Bumalik ako ng hapon doon. Nagalit pa nga sa akin yung babae, hindi ko alam ng pangalan niya. Pero kasi nung hapon na yun, iba na uli yung nakaupo doon sa ano. So ang ginawa ko, sabi ko may CCTV. Siguro, naniguro sila, pumunta din sila dito sa barangay, UP barangay. Tiningnan nga nila. Ngayon nakita nila na may CCTV. Etong mga tao na nasa CCTV na task force ng mga miyembro na ito, ma'am, sila yung nakausap nyo sila, nakilala. Nung una po, hindi. Nakaharap nyo ba? Pero nung pangalawa na, nung may kasama na akong galing station 9 na pulis, yun na nga, nagkaroon na nga ng kwento. Kasi nakita na rin nila yung CCTV. Yun So, na. nakilala nyo yung mga taong nandoon? Nakaharap ko. Sino-sino itong mga to, ma'am? Hindi ko po alam ang pangalan, pero nasa akin po yung mga pangalan nila. Nasa papel po. Yun na nga, nagkaroon na, sabi nila, tinanong ko, ito yung ate ko. Tinanong ko kung dinampot nila. Sabi nga nila, oo daw. Pero tinanong ko kung saan nila binaba. Sabi nila, hindi raw sila sigurado nung una kasi madilim. Ngayon, ito na nga, itong kapatid ko, saka yung anak kong isa, ang bumalik doon, kasama yung pulis kasi nagpa-blatter na kami, nagkaroon na ng address kung saan nila binaba si ate. Yun ang mahirap kasi nag-iiba yung statement plus kung sinasabi nila na parang nagpupumiglas, yun kasi po yung sinabi na parang nagpupumiglas si ma'am. Pero dapat ang initial na ginawa is dinala mo na sa barangay. Total, mga lalaki naman sila or sa police station para kung mai-report man, maipaalam po sa inyo at napuntahan na lang po siya doon. Hindi binaba kung saan kasi baka mamaya binaba kung saan at doon napagtripan or doon siya, hindi natin alam or maaaring sila mismo na nagkumuha ang mapagbintangan. So right now po, wala talaga tayong balita pa, ma'am, so far. Ma'am, Wala pa po. dalawa po yung nawawala. Dalawa po sila. Dalawa yan. Pero Bali yung isa tinanggi nila. Bali po 3 po kasi kami nagbabalat. Ngayon nung inawalan ko sila, inutusan niya ako kasi ng asawa ko kasi bumili ng sigarilyo, tapos nangalakal ako. Pagbalik ko po, wala na. Hindi ko na po sila nakita. Yung isa po, Magkasama ba silang sumakay sabay? Hindi po, yung isa po sa kabila. naglakad, umalis. Siguro po nung nakita na kinakausap si ate nung tapos umalis. Makikita naman po sa CCTV na may lumakad na babae, yung pala siya. si Bebing po. Ngayon, inikutan po, binalikan nila yung isang babae. Kita po sa CCTV pero malayo Pero makikita mo po na may kinausap sila doon at nakita rin na kasi sobrang layo. Makikita mo may pumasok din. Pero kasi sobrang layo. So yun ang medyo nakakapagtaka kasi biglang nawala sila yung huling nakasama itong mga task force na to. So ito pong isa pang nawawala, nasa tamang pag-iisip din naman po siya, marunong siya umuwi, Marunong po siya, nakakausap naman po ng maayos. hanggang ngayon nga unfortunately, ma'am, tuloy-tuloy pa rin naman po yung communication natin sa police, and ang huling advice nga sa atin ng chief investigator natin na si Captain Felipe ay pwede tayong magsampa ng kaso, which is abduction, dahil ang makakasuhan dito is yung huling kumuha kila nanay, wala nang iba. Although we have the names naman po nitong mga tao na to, nakuha nyo, ma'am, no? Pero sige, ma'am, subukan muna nating puntahan din yung location para ma-visualize ng mga netizen natin paano kaya nawala, and subukan din natin makipag-coordinate sa city admin natin ng Quezon City para mabigyan din ng pansin po yung mga ganito na madaming nawawala, or etong mga task force nila kung kailangan masuspindi muna or mabigyan ng training para hindi na po maulit. Okay, pero kung nanonood man po, ma'am, ang kapatid ninyo, may gusto ko yung iwang mensahe. Ate, kung nanonood ka man, umuwi ka na. Kasi nag-aalala na dito sa bahay. Kung totoo man na binaba ka nila. Pero kasi po, ma'am, di talaga ako naniniwala na binaba nila. Ano ang pinaniniwalaan mo for you, ma'am? Dinampot po nila at di ko po alam saan nila dinala. Ikaw, sir, anong paniniwala mo po? Ang sa akin po nasa kanila pa rin po tinago po nila Kasi po kung nandito na po yun, uuwi po yun
Kasi po, meron po kaming binabantayan po na kay Mito eh. Pang ano po namin. May gusto kayong iwan mensahe sa asawa niyo, sir? Live-in partner. Ma, kung nasaan ka, sana umuwi ka na dahil gaalala na kami. Tsaka kung nasaan ka, sana pakita ka na para hindi na kami mag-isip kung Matagal na po kayong live-in partner, sir? Opo, walang taon na po kami, mag-siyam na po. At doon sa loob na 9 na taon, masasabi niyong nasa tamang naman si ma'am, pag-iisip, walang way na siya ay gumawa ng masama para siya ay pagdiskitahan. Wala po kung alam po. Hindi po. Mabait po yun, marami pong Madaling lapitan yun. may dali rin lapitan ng hinga ng tulong pagka Sige sir, so sasamahan po namin kayo sa police station and titingnan natin kung ano pa ang maaari nating magawa. Baka sakali sa pamamagitan ng programa may mga makanood at makilala si ma'am, flash natin yung mukha niya para po maituro kung sakali mang nandyan man po siya. Pero kung sabi nga ni Captain, ang last natin na magandang gawin ay sampa yung kaso para po may managot talaga dito po sa nangyari. Regardless, mahanap man o hindi may pagkukulang po na nangyari. Okay? So ngayon ma'am, eto, kasama natin mga PNP natin at dito nga sa area na to binaba. So mula doon sa pinagkuhanan, actually medyo malapit lang ma'am, no? Medyo malapit lang po siya kasi kung mapapansin nyo, yung overpass po doon na pinanggalingan natin, doon po nakatira sila ma'am. Tapos po, umikot po sila, U-turn po sila. Ang huli po kasing nakuhanan ng camera, doon po sa may dulo ng MWSS po. So, banda po dito, wala na. Pero noong February 1 po, upon reporting nyo ma'am, nag-ocular kami dito, allegedly dito daw po, ayon sa mga task force disiplina kasi kasama din namin sila dito nag-ikot. So, nagtanong din po kami dyan sa taga MMDA kung mayroon silang panggabi, wala din daw po. So, hanggang hapon lang sila. So, ikot po kami, dito daw po. Dito lang sa area. Pero kung makikita natin yung area, hindi naman siya yung parang sobrang daming tao kasi dito wala naman na lote lang. May ilaw ba dito pag gabi, ma'am? Meron naman po, kasi makikita nyo naman, ang dami namang mga poste. Nagtanong-tanong din kami dyan kung mayroon bang nasagasaan dito, na aksidente. Wala naman daw po nung time na yon. So wala din pong na-report sa barangay na nasagasaan or insidente man lang nung madaling araw na yun. Wala po. So hindi po talaga namin maano kung saan. Binaybay na po namin yan. Wala talagang CCTV dyan. Ang ikot pa po niyan, Commonwealth sir, no? Commonwealth pa po. Oo. So, sige ma'am. So, at least nakita nyo ma'am, ito yung lugar. And sige mamaya, pupuntahan naman natin kung saan sila pinick up. Okay ma'am? Sige po. Thank you sir. Thank you. So kuya, ikaw yung last na nakasama niya. Dito niyo po siya iniwan. Dito po siya iniwan. Dito ba kayo tumitira kuya? Ito. Samantala po kasi po nagbabantay po kami ng kay Mito. Gamit niyo po yung iba dyan. Kalakal po, opo ma'am. Hindi po damit namin. Nagtanong-tanong na rin kayo dito ma'am. Wala. Wala silang napansin kasi ang una din naming pinagtanungan si sir kung bumalik ba kasi kung mapapansin nyo po, iikot sila doon. Yun yung U-turn doon. Tapos, ang huli pong CCTV, yun, doon sa may kabila na yun. Doon lang po yung nakagip. Hanggang doon na lang po. So, napakalapit ma'am kung mapapansin nyo, pwedeng tumawid. Kaya nakakapagtaka kung saan talaga, di ba? Kung binaba po nila, sana po nandito na po, nakabalik na po. Malapit lang po, lagi po namin, dyan po kami nangangalakal po eh. Saka sabi nyo nga, kaya talagang sanay kayo sa lakaran ng malayuan, kuya. Opo ma'am, kasi po nangangalakal po kami. Chief, ano ang best way na gawin na talaga natin? Kasi unfortunately, mag-isang buwan na wala na talaga hindi natin mahanap. But we're still hoping na one day, baka sakali mahanap natin or bumalik. Sa ngayon ma'am, coordinate naman tayo kay ma'am. Anytime pwede na kayo mag-file ng kaso para dun sa nangyaring incidenting to. Andiyan naman yung Station 9. Anytime pwede namin kayo i-accommodate bukas o ngayon para sa filing of case based po dun sa mga ebidensya na nakalap ng ating investigator. Anong maaari nating isampa, sir? Sa ngayon ma'am, ang may sasampa nating kaso if in case po para ma-assess namin is abduction muna as of now ma'am. So, sige, sir. Again, thank you so much. So, sir, babalik tayo sa office, ma'am, nila Chief para po mapag-usapan at tingnan natin makuha na kayo ng affidavit kaagad. Pero for now, unfortunately, siguro for awareness, ipopost natin yung mukha ni ma'am sa
social media ni Senator para po baka may makapanood nakakaalam or nakupkup si ate. No? Pero hindi pa rin naman tayo tumitigil na sana nandyan lang, buhay pa. 'Di ba? Po, sana nga po talaga. Umaasa po kami, sana po. So ito na ma'am, ngayon dito na tayo sa Station 9 natin dito sa Quezon City Police Station. And of course, kasama natin ngayon si Police Master Sergeant Manalo, ang ating investigator, para i-discuss ma'am kung ano ang nakikita nating magandang isampang kaso dito sa mga di umano task forces na kumuha or nagsakay kay ate. At yun nga, bigla nang nawala. Base po dun sa investigasyon na police station, ang maaari pong isang pangkaso ay Republic Act 10353 or Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012, Section 3, Paragraph B and D. Ito po yung na nagawa po ng Task Force Disiplina, personnel ng Task Force Disiplina, na pagkuha dun sa tao at allegedly, ayon sa kanila, binaba nila yung tao at hindi nila na proper turnover sa kinauukulan o kanino man na dapat nasa magandang kalagayan sana yung tao. Ngayon, nagka-problema na wala yung tao. Doon po tayo ngayon, nag-seek ng assistance tong mga complainants natin kung nasaan na yung kapatid niya, no? Yung kamag-anak nila. So, ibig sabihin sir, yung mga ganito na circumstances na pag merong mga hinuhuli or anything na kinukuha, dapat talaga sa proper venue or kung saan dapat tin-turn over, hindi basta-basta binababa. Parang gano'n. Oh, yun naman talaga yung standard operation procedure natin, no? Yun naman talaga yung dapat na gawin. Kahit sinong authority, pag meron tayong huli, proper disposition tayo ng tao para in case may mangyari sa tao, masasagot po natin kung ano pong ano. Ayan. So, ayun, maganda dito, ready na ma'am yung affidavits natin at ready na tong isang pa po. Tama, sir? Opo, isasampu na po ngayon ito ng sa prosecutor's office ng Quezon City. Gaya nga ng sinabi ko kanina, no, as a police officer o BPSO, yan, Task Force Disiplina, personnel, dapat alam natin yung trabaho natin, no. Kapakanan ng tao ang dapat unahin natin, no. Makapagbigay tayo ng serbisyo na tama. Kung ano man yung dahilan nila o ano man, dapat ganun pa rin yung nangyari, yung tama pa din na turnover nila yung tao sa tamang procedure po. Okay, but again, unfortunately sir, no, right now, wala pa rin tayong balita. Again, balikan lang natin, wala pa tayong balita kay ate. Kasama ang palad talaga, wala pa talaga tayong Pero ongoing po yung natin, investigation natin, paghanap natin. Katulong yung ang isang investigador natin, si Suyo, no, Pat Suyo, sa paghanap dun sa tao. Okay, at yun nga yung ginawa natin last time, ma'am. If you remember, nag-ikot-ikot tayo mula sa starting point hanggang saan siya binaba, but unfortunately, wala na nga talaga doon. And patuloy pa rin naman po, no, ang pag-iimbestiga ng PNP natin. And hopefully, one day, sana nandyan lang si ma'am, bumalik. And kung hindi man, again, meron tayong at least na isang pangkaso, ma'am. At kasama natin ang kapulisan natin para mabigyan po ng hustisya yung nangyari kay nanay. Okay po? Thank you so much po, sir. Maraming salamat. Thank you po. Okay, so ito na ma'am, kanina lamang ma'am ay finally naisampa na natin yung kaso ma'am. At again, since hindi naman pa natin masabi kung nasaan ngayon si ma'am, no? Pero we're hoping and praying ma'am na nandyan lang si nanay at makabalik siya sa atin ng buhay. Pero again,
etong mga task force na kumuha sa kanya ay may karampatan pa rin parusa dahil po dito sa ginawa nilang kuha kay ma'am sa kapatid niyo po at hindi na po nga nakabalik. So right now ma'am, ano nararamdaman ninyo so far at naisampa na natin yung kaso at baka may huli pa kayong gustong iwang mensahe ma'am sa task force natin and sa kapatid ninyo ma'am kung sakali man na mapanood niya pa po ito. Sa ngayon, syempre nakakahinga na rin ng maluwag kasi naisampa na yung kaso. Pero sana sa mga task force na gumagawa ng ganyan, wag naman sana nilang abusuhin yung kung anong meron sila. Kasi syempre, hindi lahat ay mananahimik. Merong pamilyang naghahabol yan, saka nag-aalala. Kaya sana naman naging maingat sila. Kay ate, sana kung nasaan man siya ngayon, kung totoo man na binaba siya, kung naririnig niya man ako, umuwi na siya, kung totoo man yun. Pero syempre, hindi maiwasan na nag-aalala kami kasi 2 buwan na siya na hindi nakakabalik mula nang dinampot siya. Ayan. So ngayon ma'am, since nasampa natin yung kaso, antayin na lang natin na magkaroon ng hearing ma'am. At again, patuloy naman nating i-monitor ma'am on the process of hearing and hopefully, mahanap natin at makabalik pa rin po ang kapatid ninyo. But for now ma'am, ano pong gusto nyo sabihin? Of course, kay Senator Raffy Tulfo ma'am na kahit pa paano, napabilis natin yung proseso ng pagsampa ng kaso. Salamat po Sir Raffy sa pagtulong mo sa mga taong katulad namin na nangailangan ng ganitong tulong. Sana po humaba pa po ang buhay ninyo nang marami pa po kayong matulungan na katulad namin. At nakapagsampo na po kami para sa hustisya na hinahanap namin. Maraming po salamat Sir Raffy. Salamat sa'yo, Idol Raffy.